Ngayon mga kababayan, ang sabi ni Erwin Tulfo, walang gustong kumausap kay Alan Cayetano. So ngayon natataranta na si Petra. Kasi sino ba namang gusto makipag-usap sa kanya? Kung hindi ka sumunod sa gusto niya, ibubulgar yung baho mo. O di yung mga senador, dumistansya. Kasi bakit? Once na kakwentuhan mo yan, tapos may hilingin si Alan sa'yo at hindi ka pumayag, tang ina, yung lihim mo, bubulgar niya yan. Ibubuking ka. Kaya yung mga senador, nag-aatrasan, ayaw makipagkwentuhan. Kasi kapag kakausap nila si Alan, tapos biglang may ihirit si Alan, tapos hindi mo sinunod, ikakanta niya yung baho mo. Ganun siya. So ngayon mga kababayan, eto na. Nakipag-ceasefire kay Lacson. Sabi ni Lacson, ayaw ko makipag-ceasefire. Inumpisahan mo na to. Diba? Inumpisahan mo na to, ipagpatuloy, handa na daw si Ping Lacson makipagbardagulan na paano ka diha, patay ka diha, Alan. So ngayon mga kababayan, walang makausap si Alan Cayetano senador kasi natatakot niya. Sino ba naman gusto makipag-usap? Kung mayroong iutos si Alan sa'yo tapos hindi to natupad, ikaw yung bibirahin niya. Kaya dumistansya yung mga senador. Ito yung huli na tsansa na ayaw niyang, kasi ayaw nga makipag-usap ng mga senador. Kaya hindi nakarating kay Ping Lacson itong hiling niya na tigil daw muna, magtrabaho na lang, tigilan na daw yung personalan, ganon-ganon. So, hindi nakarating kay Ping Lacson. Ang ginawa ngayon ni Alan Cayetano, mga kababayan, ay, matatawa ka dito, no choice siya. No choice, nilapitan niya si Erwin Tulfo. Ma'am Brinda, mega love shoutout po. Nilapitan niya si Erwin Tulfo, kinausap. Anong hiniling? Kasi wala na siyang choice eh. Walang makipag-usap na senador para makarating kay Ping Lacson na tigilan na ang ganyang-ganyang personal na banatan at pati yung Ghost Project. Ang ginawa niya para mahinto, hinarang niya ang Blue Ribbon. Blue Ribbon hearing ni Erwin Tulfo na mga kababayan. Hinarang ni Alan Cayetano ang Blue Ribbon ni Erwin Tulfo. Kasi kapag hinarang niya yan, walang matutupad na flood control issue. So, hindi natatalakayin kasi bakit? Hinarang eh. So, nung naharang na ito mga kababayan, ang akala ni Alan Cayetano ay okay na. Akala ni Alan Cayetano okay na. Mga kababayan, hindi pa rin siya tinantanan ni Ping Lacson. Bakit? Ngayon, nung hinarang ni Alan, kasi alam mo naman mga kababayan, si Alan nga, sabi ko nga sa inyo, si Alan nga, kapag meron siyang ihiniling sa'yo na hindi mo tinupad, ibubulgar yung baho mo. So ngayon, siguro, hindi na ipinagpatuloy ni Ping Lacson nitong, ni Erwin Tulfo, kasi baka may baho din si Erwin Tulfo na ikanta ni Alan. So walang blue ribbon nangyari. Itong si Ping Lacson kay atat na atat, ihing-ihi na. Aba, ganito palang ginawa mo hinarang mo, blinakmail mo si Erwin Tulfo kaya hindi matuloy ang Blue Ribbon, hindi mapag-usapan yung flood control mo. Idinala ngayon ni Ping Lacson sa ombudsman, dinirect na, nga. Ito mga kababayan. Ito, pakinggan natin Patay ka diya. Naglabas ang tanggapan ni Senador Ping Lacson ng mga larawan para suportahan ang alegasyong may ghost projects umano sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Dati na iginiit ni Senador Alan Peter Cayetano na walang ghost projects sa lungsod. Itinanggi rin ni Cayetano ang alegasyong humihingi siya ng ceasefire kay Lacson. Saksi si Ian Cruz. Ayan na. Sa mga yan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Ping Lacson. Huling aligasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. So at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon.
walang, in so many words, ceasefire. Pero sabi ni Cayetano, hindi naman daw siya humingi ng ceasefire. Sabay inalmahan ang pagkumpara ng mga proyekto sa Taguig sa ghost at substandard projects sa Bulacan. Yung sinabing we are worse than Bulacan. Napakalaking, ano ba yung pondo sa Bulacan, sa isang distrito lang yon, times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig yung pondo, kasama naman dyan mga kalye, kasama dyan mga multi-purpose buildings, school buildings. At sa Taguig, makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. Pero sabi ni Lacson, may mga ebidensya raw na magtuturo na kontrolado ni Cayetano ang operasyon. Ma'am Lilito Ninihilo po, narinig nyo mga kababayan, ang dami ng palusot ni Alan. Hindi naman porket flood control yan, ay nasa flood control lang lahat. Kasali na dyan yung mga school buildings, yung mga kalsada. Eh bakit picture mo ilog? So, pwede ba yung ganun mga kababayan? Alam nyo sa totoo lang si Cayetano napakasinungaling talaga. Pwede ba yung ganun, ang picture mo gilid ng ilog? Tapos yung pondo mo ginamit mo sa kalsada? Ginamit mo sa school building? Pwede ba yung ganun? So kaya siguro nagkandaletse-letse yung flood control. Kasi, imbis na ibuhos mo lahat ng pondo doon sa flood control, kumuha ka kay ipagawa mo sa kalsada. Parang hindi naman siguro ganun. Hindi, yung taga DPWH at COA noon, mga kababayan, talagang mababaliw. Naku, mapapraning ang taga COA at ang DPWH kung paano nila i-liquidate yun. Ang pondo mo, ilog. Tapos doon mo kinuha yung school buildings, doon mo kinuha yung kalsada. Aba, Cayetano, parang ibang palusot na yan Pariho lang yan ng binigyan ka ng 500, pambili ng tawag nito, fruit salad na sangkap, tapos ang binili mo ay spaghetti pasta. So, ano yun? Fruit salad? I-mix mo, pasta spaghetti? Ano yun, Alan? Anong klaseng palusot yan? Walang ganon. Kung inutusan ka ng nanay mo sa halagang 500 pesos, ibili mo ng sangkap ng fruit salad, hindi pa nga tapos yung sangkap, ang nabili mo ay yung 2 days lang at isang condensed milk. Bumili ka ng pasta. Pasta si spaghetti. So, anong gagawin ng nanay mo dun sa fruit salad na condensed at saka yung spaghetti pasta? Ano yung fruit salad na may pasta? Katrantaduhan yan, Alan. Kung do you think, imagine ninyo mga kababayan, anong gagawin ng nanay ni Alan sa kanya? Either pabalikin or papaluin. Di ba? Biruin mo yan, ipinopropose mong budget sa DPWH, yung ilog. Kaya ang nirason mo sa ilog, kaya hindi natapos-tapos. Dahil kinuhaan mo ng pondo sa school buildings, pati sa mga kalsada. So, paano nga naman matigil yung baha? Kung ang pondo para sa baha ay ginamit mo sa paralan, ang pondo para sa baha ay ginamit mo sa kalsada, kung ikaw ngayon taga-COA mag-liquidate niyan, inumin mo, Alan, lagyan mo ng Sonrox para mag-iba ang lasa. Di ba? So, anong gagawin ng taga-DPWH nun? Taga-COA, paano niya i-liquidate nun? Paano niya yun inventoryhin? Di ba? Continue, mga kababayan. Iba pang aktibidad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod. Sabi pa ni Lacson, sa tulong ng mga informante, nabuo na nila ang money trail, nabatid ang daloy ng mga komisyon mula sa mga proyekto, kaya sinimulan na nilang isumite ang mga nakalap na ebidensya sa Office of the Ombudsman. Patay. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw ng 33% kada proyekto, kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa Dokumento. Biruin nyo 33% ang kaltasan. Kung 4 kayo, tag 33% doon, talagang walang magawa si kontraktor. Una, 100 million ang pondo. Kuhaan ni Alan ng 30, 70 na lang. Kuhaan ni engineer ng 20,
50 na lang. Kuhaan ni kontraktor ng 50, ng 25. Oh. Eh di 25 na lang. Oh. Kuhaan pa ni engineer, kuhaan pa ni foreman, kuhaan pa ni kontraktor, ay ni construction worker. Eh di putang ina, magiging ghost nga naman. Mauuwi sa wala, mauuwi sa nganga. Kaya ang gagawin, hingi pundo ulit. Kasi ang nakalagay, putol. Na potragis na yan. Lahat ito, hindi ito yung chismis, Opo. hindi ito yung sabi-sabi. Mm-mm. Meron kaming contract ID. Mhm. Kompleto yun. Meron kaming progress billing. Yung mga petsa yan. Kompleto. Ilang larawan ng mga proyekto sa Taguig ang inilabas ng tanggapan ni Lacson para suportahan ang aligasyong may ghost projects din sa syudad ni Cayetano. 4 na magkakahiwalay na slow protection projects na award sa 4 na magkakaibang contractors. Lahat daw ito pinalabas na nakumpleto, nasingil at nabayaran gamit ang parehong geotag photos bilang patunay na natapos ang infrastructure project. May inilabas din ang tanggapan ni Lacson na sample ng progress billing report ng 2 kontraktor na magkapareho ang litrato. Pero ang petsa ng report ng kontraktor A ginawa noong March 31, 2025, habang June 16, 2025 naman sa kontraktor B. Kinocompute pa raw ng grupo ni Lacson ang kabuoang halaga ng pondo na ginastos ang proyekto dahil marami pa raw silang nadidiskubre. Sabay sabing malaki raw ang budget dahil may insertion umano sa 2025 budget si Cayetano. Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Na 6.795 billion. 6 billion insertion. Ano na nga bang ibig sabihin ng insertion? Ganito po yan na explain ko. Magkaiba po ang insertion sa amendments. Ang amendments, halimbawa itong 6 billion na proposed budget ko, ipapaalam ko sa mga kapwa ko senador. Pipirmahan nila, ang huling pipirma ang Senate President. So yan po ang amendments. Alam ng mga kapwa ko senador. Ang insertion, yun po ang kaibahan kasi ang nakakaalam lang nun si Alan at si Chis Escudero lang. So hindi alam niyang kapwa niya senador. So may possibility kung hindi mo itayo sa ano yan, proyekto, walang makakaalam. Bakit? Kaulang. Bakit kasi pinayagan yung mga insertion na yan? 'Di ba? Continue. Sa kanya pa lang yan. Opo. Sinisikapan ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano pero dati na nitong sinabing walang ghost project sa Taguig. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi. Na kana man dayon mga kababayan. So alam nyo na. Hay nako. At eto nga mga kababayan, continue natin. Yung patungkol dyan sa hinarang ni Alan. Ito ha. Aksyon ng mga larawan para suportahan I really don't mind the investigation. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw ng 33% kada proyekto kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa lungsod. Dokumentado lahat ito. Hindi ito yung chismis, Opo. hindi ito yung sabi-sabi. Mm-mm. Meron kaming contract ID. Kakaibang kontraktor. So alam nyo na mga kababayan. Grabe talaga no. Mga kababayan. Kaya pala hinarang. Itinanggi ni Senator Ah. Alan Peter Cayetano na humiling siya ng ceasefire kay Senator Ping Lacson sa isang ex-post. Kahapon ni Senator Lacson, inihayag nito ang kanyang pagtanggi sa umano'y alok na ceasefire na hinihinalang may kaugnayan sa ginagawa nitong paghalungkat sa issue ng flood control project sa Taguig City. Bagaman hindi pinangalanan ni Senator Lacson kung sino ang kanyang tinutukoy sa nasabing ceasefire, ipinost ng senador ang naturang pahayag ilang araw matapos nitong maisumite sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento at mga testimonya hinggil sa umano'y irregularidad sa infrastructure project sa Taguig City.
Pero sa panibagong Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano, itinanggi nito na humiling siya ng ceasefire kay Senator Lacson. Nung ako'y nagsasalita, ang daldal ko daw, ang dakdak daw ng dakdak, kung ano-ano daw sinasabi, ano na nangyayari sa akin. Nung tumahimik naman ako, araw-araw may bago, baka guilty, hindi mapaliwanag. Tapos ngayon sasabihin na humihingi ako sa kanya na itigil niya. Hindi ko po, sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo kailangan kausapin kasi titignan nyo nga. Tahimik nga lang ako, hinihintay ko lang yung aligasyon. Samantala, tiniyak naman ni Senator Alan Peter Cayetano na nakahanda siya sa kung ano man ang mangyayari sa kanya sa gitna ng mga kinakaharap niya ngayon. Anya, talagang matapang ngayon ang sinumang nasa panig ng administrasyon dahil nasa mga ito ang suporta, gaya na lang sa pagsasampa ng mga kaso. Ibinigay niya ang halimbawa sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Chingo Estrada. Sa totoo lang mga kababayan, wala namang dapat ikatakot si Alan Cayetano eh. Kung walang katotohanan, ayan mga kababayan. Kaya nga hinarang ni Cayetano itong Blue Ribbon eh. Alan Peter Cayetano, tatuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Sa kabila yan ng pagpapalit ng chairmanship ng mga komite ngayong araw. Nakasaad sa memo na si Senator Pia Cayetano pa rin ang chairperson ng komite. Ay, hindi yan mga kababayan. Yung luma yan, no? Yung luma yan na kung saan ay sinabi ni Erwin Tulfo na hinarang ni Alan para hindi matuloy itong mga kababayan, itong Blue Ribbon kasi makakalkal talaga siya. 'Di ba? So, takot na.